Isipin mo, 3 estudyante ang nawala ng buhay sa Tacloban. At ang isa sa mga taong gusto ng Senado na sagutin ng mga tanong nila ay isang lalaki sa Germany na hindi man lang nakita ang Pilipinas sa kanyang buong buhay. Hindi siya pumatay at lalong hindi siya ang nagbigay ng baril. Ngunit ang kanyang laro, ang Gorebox, ang inakusahan ng gobyerno na posibleng nag-impluwensya sa mga sospek. Kaya naman inimbitahan siya ni Senator Risa Hontiveros sa isang Senate hearing sa July 1 para sagutin ang mga tanong tungkol sa age safeguards, content moderation at kung paano posibleng na-expose ng mga batang Pilipino sa karahasan sa pamamagitan ng kanyang laro. At ang sagot niya ay isang email. Sinabi niya, "After careful consideration, I must respectfully decline." Pero habang nagpapadala ng email si Felix Philip mula Germany, si Hontiveros ay nagpahayag ng kanyang dismaya at ngayon ay humihiling na ng tulong sa German Embassy para pilitin siyang dumalo. Paano nga ba nakarating tayo sa puntong ito? Kung saan ang isang Pilipinong senador ay kailangan pang makipag-usap sa isang embassy ng ibang bansa para masagot ang mga tanong tungkol sa kamatayan ng 3 Pilipinong bata. Ito ang kwento ng email na nagpagalit sa buong Senado at ng mas malalim na tanong tungkol sa kung sino talaga ang dapat managot kapag ang mga bata ay nalaro ang mga content na panood na hindi dapat para sa kanila. Tatlong bagay ang tatalakayin natin sa video na ito. Una, kung bakit inimbitahan ni Hontiveros si Felix Philip at kung ano ang eksaktong gusto niyang malaman. Pangalawa, ang sagot ni Philip kung bakit niya tinanggihan ng imbitasyon at kung ano ang susunod na gagawin ng Senado. At sa dulo, ang pinakamahalaga, kahit hindi dumalo si Philip, may mas malaking tanong na lumalabas mula sa lahat ng ito. Isang tanong hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa buong mundo. Pero para maintindihan natin kung bakit mahalaga ang hearing na ito, kailangan nating bumalik noong June 22. Noong araw na iyon, 2 grade 9 na estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban, 14 at 15 taong gulang ang nagdulot ng isa sa pinakamalagim na insidente sa kasaysayan ng ating mga paaralan. At ang resulta nito ay 3 estudyante ang nawalan ng buhay. At nang mag-imbestiga ang pulisya, isa sa mga detalyeng lumabas ay ito. Ang 14 na taong gulang na suspect ay naglalaro ng Gorebox, isang violent sandbox game mula sa isang German independent developer na ang mga visuals ay halos mga dugo, dismemberment at iba't ibang anyo ng karahasan sa loob ng isang open world na kapaligiran. Agad na nag-issue ng temporary ban ng CICC at nagsimulang mag-imbita ng iba't ibang resource persons para sa Senate hearing. At kasama na dito ang developer mismo, si Felix Philip ng F2 Games. Ang hearing ni Hontiveros ay hindi lang tungkol sa Gorebox. Ang layunin ay suriin ang mas malawak na chain of failures na maaaring nag-ambag sa shooting, kasama ang posibleng grooming, radicalization at normalization ng karahasan sa mga online platforms. Gusto ni Hontiveros na personal na itanong kay Philip ang 3 bagay na ito. Una, ang age safeguards ng Gorebox. Paano tinitiyak ng developer na ang mga menor de edad ay hindi makaka-access sa laro? Pangalawa, ang content moderation. May mga paraan ba para ma-monitor kung sino ang naglalaro at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba? At ikatlo, ang posibilidad na ang mga online communities na konektado sa Gorebox ay ginagamit para i-groom o i-radicalize ang mga kabataan. Sinabi ni Hontiveros, hindi natin sinasabing isang laro ang dahilan ng trahedyang ito. Pero kung may online environment na maaaring naging bahagi ng pagkakalantad ng mga bata sa karahasan, tungkulin nating siyasatin iyon. Malinaw, hindi niya sinasabi na si Philip ang may kasalanan. Gusto lang niyang marinig ang kanyang panig at malaman kung may ginawa ba ang developer para protektahan ng mga batang Pilipino. Noong June 26, isang araw bago ng pagsasalita ni Hontiveros sa publiko, dumating ang email ni Philip sa committee secretariat. Before anything else, I want to express my sincere condolences to the families of the victim.
to the students and staff of San Jose National High School, and to the wider community in Tacloban City. What happened on June 22 is a profound tragedy, and those affected by it deserve to be at the center of this matter. Mabait ang simula, empatya at condolences. Ngunit pagkatapos noon, after careful consideration, I must respectfully decline the invitation to appear at the hearing on July 1, 2026, whether in person o via Zoom. At ang dahilan, sinabi niyang wala siyang business being involved in the probe. At idinagdag pa, I would respectfully note only for the committee's record that Gorebox is classified 18+ and is not intended for or directed at minors. Dalawang linya at iyon ang buong depensa ni Philip. Ibig sabihin, ang kanyang posisyon ay simple. Hindi para sa mga bata ang laro niya. Kaya hindi siya responsable kung ang mga bata ay naglaro nito. At sa puntong iyon, nagalit si Hontiveros. Any developer or online company that wants to operate here, profit from Filipino users, and reach Filipino children must respect our laws and our institutions. This should be the bare minimum for them to do business here. Kung ayaw nilang kilalanin, mananagot rin sila, sabi ni Hontiveros. Ngunit narito ang pinaka-importanting bahagi ng buong kwento. Technical na tama si Philip. Ang Gorebox ay rated 18+. May age verification sa Google Play at Steam. At mayroon ding parental controls na available. Ngunit ang katotohanan ito ay nagtatanong ng mas malalim na tanong. Kung may mga safeguards nga, paano nakakuha ng access ang isang 14 years old? At iyon ang tanong na hindi sineseryoso ng sinuman. Hindi si Philip na nagsasabing 18+ ang laro, hindi rin ng gobyerno na mas abala sa pagban ng laro kaysa sa pagtanong kung sino ang nagbigay ng access ng teleponong may Gorebox sa isang 14 years old. At ito ang pinakamahalaga. Ang mga magulang na dapat unang tinanong kung bakit hindi nila alam na naglalaro ng ganitong uri ng laro ang kanilang anak. Ngayon, sinabi ni Hontiveros na hahanapin niya ang tulong ng German Embassy sa Pilipinas para mapilitan si Philip na dumalo. My committee remains open to facilitate his attendance and participation in our investigation in case he changes his mind. Hindi dito nagtatapos ang aming pagnanais na marinig siya, sabi niya. Ngunit mayroon tayong dapat malaman tungkol dito. Ang German Embassy ay hindi maaaring pilitin ng isang pribadong mamamayan ng Germany na dumalo sa isang hearing ng ibang bansa. Maaari nilang iparating ang mensahe, ngunit ang pagsunod ay desisyon pa rin ni Philip. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang July 1 hearing ay matutuloy nang wala si Philip at ang lahat ng mga tanong na gusto ni Hontiveros na itanong ay mananatiling walang sagot mula sa developer mismo. Patuloy pa rin ang temporary ban sa Gorebox. At ayon sa CICC, ang ban ay mananatiling epektibo hanggang sa matugunan ng developer ang isang hanay ng mga child safety requirements. Sa madaling salita, kahit hindi dumalo si Philip, may leverage pa rin ng Pilipinas. Ang Gorebox ay nakablock dito. At kung gusto niyang bumalik ang kanyang laro sa mga Pilipinong device, kailangan niya makipag-usap sa ating gobyerno. Pero lalayo tayo ng kaunti at titignan natin ang malaking larawan. Ang email ni Felix Philip ay nagpapakita ng isang mas malaking katotohanan na lumalabas sa buong debate na ito. Sa mundo ng internet, ang mga developer, ang mga platform at ang mga kumpanya ay maaaring kumita sa milyon-milyong Pilipino nang hindi kailanman nakatayo sa ating lupa, nang hindi kailanman nahaharap sa ating batas, at nang hindi kailanman sineseryoso ang mga tanong ng ating gobyerno. At kapag may nangyaring masama, ang sagot nila ay isang email, isang polite na pagtanggi, at isang reminder na 18+ ang aming produkto. Hindi kami responsable kung hindi sinunod ang age restriction. Hindi ito solusyon, ito ay evasion. Ito ay isang sistema na nagbibigay ng protection sa mga kumpanya habang iniiwan ng mga bata at ang mga pamilya ng mga bata ng walang tunay na accountability. Si Hontiveros ay tama na itanong ang mga tanong na ito. Ngunit ang totoong pagbabago ay hindi darating mula sa isang Senate hearing lang o kahit sa tulong ng German Embassy. Darating ito kapag ang mga magulang, ang mga paaralan at ang buong lipunan ay sineseryoso na ang digital na mundo ng mga bata ay kasing importante ng kanilang pisikal na mundo. Ibig sabihin, importante rin ng mga gabay ng magulang
lalo na sa pagdating sa paghawak ng mga gadgets ng kanilang mga anak. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video, salamat. Patuloy pa rin ang lahat ngayon. Ang July 1 hearing, ang temporary ban sa Gorebox, at ang tanong kung darating pa ba si Felix Philip at ang mas malaking debate tungkol sa responsibilidad ng mga developer, ng mga magulang at ng gobyerno ay hindi pa tapos. Kaya't kung ako sa'yo, mag-subscribe ka na para hindi mo mapalampas sa mga susunod na balita. At i-share mo na ang video na ito lalo na sa mga magulang na kailangang marinig ito. I-comment mo sa ibaba ang iyong opinyon. Sino sa tingin mo ang pinakadapat managot dito? Si Philip, ang gobyerno, o ang mga magulang o tita ng mga sospek? Yan ang iniiwan kong katanungan sa inyo. Yun lamang at maraming salamat mga kagunita.